Pagkapunta nila sa mountain in the realm of fire, sa pinakailalim, naruroon ang gate papunta sa kabilang mundo. Biglang may nagsalita at tinanong sa kanila kung gusto ba nilang pumasok. Sagot ni Inuyasha na oo. Gumalaw ang dalawang gwardyang bato na si Gozo at Mezo at sinabing kung gusto nilang makapasok sa gate, kailangan muna nilang mamatay. Nakaiwas si Inuyasha sa mga atake nito dahil mabagal ang dalawang gwardya at gumamit ng Windscar ngunit walang talab kina Gozo at Mezo dahil hindi raw nag-ana sa kanila ang mga blades sa mundo ng mga nabubuhay. Samantala, si Hakodoshi ay nagre-relax lamang at hinihintay ang resulta ng laban ni Inuyasha kina Gozo at Mezo. Kung hindi nag-ana sa mga ito ang sword ni Inuyasha, sinubukan ni Miruko ang wind tunnel nito. Hindi rin ito nag-ana at inatake ng mga ito si Miruko at tinanong kay Miruko kung gusto rin ba niyang pumasok sa gate. May naisip na paraan si Inuyasha at inutos kay Miruko na huwag isasara ang wind tunnel. Nakataka si Inuyasha sa pagkakaipit at napatumba ang isa. Bumangon rin naman agad ito at sabi ni Miyoga kay Inuyasha na sirain na lamang ang kandado ng gate dahil magiging bato sina Gozo at Mezo kapag nagbukas ang gate. Ginamit ni Inuyasha ang Red Tetsaiga upang mapagtagumpayan niyang masira ang kandado ng gate at biglang dumating ang mga demons ni Narako pati na si Kagura. Pagkabukas ng gate, naging bato ang mga demons kaya nagsitaguan ang lahat para hindi mabiktima. Biglang may nakita si Kagome na ilaw ng jewel sa loob ng gate at dahil walang gustong pumasok sa kanila, sinara na nina Gozo at Mezo ang gate. Bumalik na sa pagiging estatwa ang dalawa at napagtanto ni Inuyasha na ginamit sila ni Hakodoshi pati na si Kagura kung tunay bang nagiging bato ang sino man ang magtangkang pumasok sa gate. Pagkabalik ni Kagura kay Hakodoshi, nagalit ito at inatake si Hakodoshi. Buhay pa si Hakodoshi at sumakit ang puso ni Kagura. Pinaalalahanan nito si Kagura na mag-isip muna bago gumawa ng isang bagay dahil si Narako at Hakodoshi ay konektado kaya kapag inulit pa ni Kagura ang kalapastangan niyang ginawa, hindi nila alam ang sunod na gagawin ni Narako. Dahil kumpirmado na nina Inuyasha na may jewel sa kabilang mundo, ang aalamin na lamang nila ay ang ibang paraan para makapunta sa kabilang mundo. Kinabukasan, may nakita ang grupo nina Inuyasha na village ngunit ang mga tao ay bangkay na at inubos ang kanilang mga dugo. Samantala, sa isang village, inatake ng mga bandido ang village na ito ngunit biglang may mga dumating na demon birds at inatake ang mga bandido at sinapsap ang kanilang mga dugo. Kasama ng mga demon birds ang kanilang master na si Princess Abby at biglang dumating si Narako para magbigay ng deal dito. Sa tirahan ng mga demon birds, sabi ni Princess Abby na kapag tumulong siya kay Narako, anong makukuha niya? Sagot ni Narako na kumukuha ng dugo si Abby ng dugo ng mga tao dahil kailangan ng kanyang ina na nagtatago sa kuweba ng bundok at nakakain kasi ito ng poisonous demon. Kaya binigyan niya ng deal si Abby na kung tutulong siya kay Narako ay makakakuha siya ng dugo ng tao ng mas mabilis. Binigyan ni Narako si Abby ng trident na gawa sa kanyang buto at biglang may sumugod sa kanila na mga demons na kalaban ng mga demon birds. Nag-volunteer si Narako na siya na ang lalaban at madali lamang niyang naubos ang mga kalaban ng mga demon birds. Bago umalis si Narako, binigay nito kay Abby ang Seimyosho. Sabi ng nanay ni Abby sa kanya na gamitin si Narako at patayin kapag may ginawang kahina-hinala at confident sila na mapapatay nila ito dahil isa lamang half-demon si Narako. Samantala, sina Inuyasha ay pumunta sa kalapit na village na hindi pa inaatake ng mga demon birds ngunit naniniwala ang mga tao roon na sila na ang sunod. Mananatili muna sila sa village para matulungan ang mga tao. Maya-maya, dumating na ang mga demon birds at pumasok na sa loob ng mga bahay ang mga tao. Naramdaman ni Inuyasha ang mga ibon at lumabas sila. Nakita nila ang mga demon birds na sobrang dami at bigla silang nagbuo ng ingay. Umatake na ang mga demon at bigla silang nagkaroon ng mga apoy para sunugin ang mga bahay at lumabas ang mga tao. Ginamit ni Miruko ang kanyang wind tunnel para sana ubusin ang mga ibon ngunit biglang dumating ang mga bubuyog ni Narako kaya hindi naubos ni Miruko. Dumating si Abby at nagalit dahil nangialam at pinatay nina Inuyasha ang kanyang mga ibon. Kinalaban ni Inuyasha ang mga ibon pati na si Abby habang ang iba ay tinutulungan ang mga tao na makatakas. Nagsabayan ng atake sina Inuyasha at Abby ngunit natatalo si Abby sa demonic aura ni Inuyasha ngunit biglang prinotektahan ng trident ni Narako si Abby at nagkaroon siya ng barrier.
Dahil nako-confused pa si Abby na maaaring ginagamit siya ni Narako para kalabanan si Inuyasha kaya umatras muna siya at walang mga taong namatay sa village. Makalipas ang ilang araw, nagpatuloy ang pag-atake ng mga demon birds sa iba't ibang villages. Nalulungkot sina Inuyasha sa mga nangyayari sa pag-atake ng mga demon birds na ito at hindi nila alam ang intensyon ni Abby kung bakit kailangan nito ang dugo ng mga tao kaya sabi ni Sango na para malaman iyon, pupunta sila sa pugad ng mga demon birds. Samantala, sa isang palasyo, may isang reyna na nanganak ngunit ang kanyang baby ay hindi nahinga at patay na. Nalungkot ang lahat ngunit biglang nawalan ng malay ang mga tauhan ng reyna dahil kinuha ni Kana ang mga kaluluwa nito. Nagpakita si Kana pati na si Kohako sa reyna at sinabing hindi pa raw patay ang baby niya. Sa paghahanap ni Inuyasha sa mga pugad ng demon birds, may nakita silang mga tao sa may bundok. Nagpakilala ang mga tao kina Inuyasha na sila ang mga survivors sa pag-atake ng mga demon birds at pupunta sila sa Saint Hijiri dahil may banal na tao doon at mapoprotektahan sila nito sa mga demon birds. Ang banal na tao na ito ay laging nagtatago at walang kahit sino man ang nakakita at nakarinig sa mukha at boses nito. Maraming mga tao ang nag-impake para pumunta sa Saint Hijiri kaya napagtanto ni Inuyasha na kailangan nilang magmadali dahil ang target ng mga demon birds ay isang lugar na maraming tao. Samantala, ang ibang grupo ng mga tao papunta sa Saint Hijiri ay inambush ng mga demon birds at buti na lamang nakarating na ang grupo ni Inuyasha para tulungan ang mga ito. Nagpakita na sina Hakodoshi at Kagura at kahit na nauubos ni Inuyasha ang mga demon birds, patuloy silang dumadami. Napansin ni Sango at Miruko na nanunood lamang sina Hakodoshi at Kagura sa kanila at napagtanto nila na dini-distract lamang sila ng mga kalaban dahil ang tunay na target ng mga ito ay nasa Saint Hijiri. Sabi ni Hakodoshi na late na nila itong mapansin dahil naruroon na si Abby at kahit na gamitin ni Inuyasha ang Red Tetsaiga, hindi niya masira ang barrier ni Hakodoshi. Biglang naruroon ang tinutukoy na banal ng mga tao at pina na si Hakodoshi at muntikan na ito ngunit nasira nito ang barrier. Gumamit ng wind scar si Inuyasha at nadurog ang katawan ni Hakodoshi sa atake ngunit okay pa ito at umalis na sila. Lumaban si Entei para magkaroon ng pagkakataon na makatakas ang mga kasama niya at hindi siya malabanan ng maayos ni Inuyasha dahil mabilis siya. May nakitang kuweba si Inuyasha at may naisip na paraan. Inutos niya kay Kirara na pumunta sa kuweba at tumigil sila sa pinakaloob. Wala nang kawala si Entei dahil kahit na mabilis ito, maliit na ang espasyo kaya umatake si Entei ngunit nakagamit si Inuyasha ng backlash wave para matalo si Entei. Pagkatapos, nagtataka si Kagome kung sino ang pamana kay Hakodoshi dahil sacred arrow ito. Iniisip ng lahat na ang pamana kay Hakodoshi ay si Kikyo ngunit sabi ni Inuyasha na hindi ito si Kikyo dahil wala siyang naamoy na kasing katulad ng amoy ni Kikyo. Sabi ng mga tao na ang tumulong sa kanila ay si Saint Hijiri kaya balak na ng mga ito na pumunta sa village nito. Samantala, sa Saint Hijiri, ang mga tao ay nagtipon sa isang kuweba at pinoprotektahan sila ng ginawang barrier ni Saint Hijiri. Inutos ni Abby sa mga ibon na sunugin ang barrier at ang iba ay natatakot na kaya lumabas sila ng barrier upang tumakas ngunit nabiktima sila ng demon birds. Dumating si Saint Hijiri at pinaatake ni Abby ang kanyang mga ibon rito ngunit sa isang pana, ubos ang mga demon birds. Dahil dito, umalis at tumigil na si Abby sa pag-atake. Pagkapunta ni Inuyasha sa village, nakita nila ang bangkay ng mga demon birds at tinanong nila sa mga tao kung nasaan si Saint Hijiri. Sagot ng matanda na umalis ito at sinabing pupuntahan ang pugad ng mga ibon at papatayin silang lahat. Tanong ni Kagome kay Inuyasha kung susundan ba nila si Saint Hijiri at maaaring si Kikyo ito ngunit nanghihinayang si Inuyasha na may lungkot dahil bakit hindi nagpakita si Kikyo sa kanya kung siya talaga ito. Napagdesisyonan na lamang ni Inuyasha na ang tunay na layunin nila ay ang layunin din ni Saint Hijiri. Nag-regenerate na ang katawan ni Hakodoshi at napansin ni Kagura na ang puso ni Hakodoshi ay wala mismo sa katawan nito kahit naririnig niya na tumitibok. Samantala, sa village ni Kaede, sabi ng tao kay Kaede na may nakita silang ilaw sa libingan ni Kikyo. Pagkapunta ni Kaede, ang ilaw na ito ay ang dalawang Shikigami ni Saint Hijiri at kinuha sa libingan ni Kikyo ang mga labi nito at umalis. Nagpapakalat na rin si Narako ng kanyang mga demons dahil pinaghihinalaan din nito na si Saint Hijiri ay si Kikyo.
Nagkaroon ng balita sina Inuyasha tungkol sa kung nasaan si Saint Hijiri dahil nung isang gabi mayroon silang nakitang dalawang ilaw na papunta sa isang bundok na ipinagbabawal na puntahan at kung sino lamang ang napili ang pwedeng makapasok o makapunta sa bundok. Napagdesisyonan nina Inuyasha na puntahan ang bundok na ito. Sa ipinagbabawal na bundok, binuhos ng mga Shikigami ni Saint Hijiri ang mga abo ni Kikyo sa isang waterfall. Papunta rin sa bundok ang mga demons ni Narako at biglang inatake ni Saint Hijiri ang mga demons na ito. Biglang tinarget sina Inuyasha ng mga demons kaya sabi ni Inuyasha na mauna na sila at si Inuyasha na ang bahala sa mga ito. Inubos ni Inuyasha ang mga demons sa isang wind scar lamang at dali-dali agad na sumunod. Sa pagtakbo, biglang nakasalubong ni Inuyasha si Saint Hijiri at nakiusap ito kay Saint Hijiri na kung pwede niyang makita ang mukha nito. Samantala, patuloy ang pagdami ng demons ni Narako kaya pinatago muna ni Sango sina Shippo at Kagome sa ilalim ng puno. Habang kinakalaban ni Sango at Miroko ang mga demons, biglang nakita ni Kagome at Shippo ang soul collectors ni Kikyo. Sinundan ito ni Kagome at biglang nawala si Kagome dahil sa barrier. Dahil ayaw ni Saint Hijiri na ipakita ang mukha nito, puwersahan na lamang ni Inuyasha na tatanggalin ang maskara nito ngunit biglang inatake ni Kagura si Saint Hijiri at si Kikyo nga ito at naglaho. Nalungkot si Inuyasha ngunit pagkakita niya sa damit ni Kikyo ay isa lamang pala itong Shikigami. Umalis na rin si Kagura dahil si Kikyo na pinatay niya ay peke ngunit natutuwa pa rin siya dahil ang sagabal kay Narako ay kumpirmadong buhay pa. Samantala, sa pagsunod sa mga soul collectors, napunta si Kagome sa waterfall at nakitang nasa tubig si Kikyo. Sabi ng dalawang batang Shikigami kay Kagome na malapit nang mamatay si Kikyo dahil ang miasma ay kumakalat na sa katawan nito. Pinapipili ng dalawa si Kagome kung sasagipin niya ba si Kikyo o hindi dahil si Kagome lamang ang kayang makasagip sa buhay ni Kikyo. Sagot ni Kagome na ililigtas niya si Kikyo at ano ang kailangan niyang gawin. Sabi ng dalawang bata na kailangan niya lamang hawakan si Kikyo para malinis ang lason sa loob ng katawan nito. Pagkahawak ni Kagome sa dibdib ni Kikyo, bigla siyang nalublob sa tubig. Tiningnan ni Kagome ang sugat at kahit hinawakan ni Kagome ito, hindi malinis ang lason. Biglang may pumunta sa kamay niyang lupa na galing sa labi ni Kikyo at sinabi ng dalawang bata na gamitin ito para ilagay sa sugat ni Kikyo. Pagkalagay, tinutulak ng miasma ang lupa na hawak ni Kagome dahil kapag malapit ng magdilim, nagiging malakas ang miasma kaya kailangan ni Kagome na sagipin si Kikyo bago lumubog ang araw. Sa pagpapatuloy, dumilim ang paligid at nakikita ni Kagome ang mga nakaraan ni Kikyo bago ito mamatay. Tinuro ni Shippo kay Inuyasha kung saan nawala si Kagome. Sa huli, nagtagumpay si Kagome na iligtas si Kikyo at nawalan ng malay dahil sa pagod. Maya-maya, nagising na si Kagome at aalis na si Kikyo para magtago dahil kailangan pa niyang maibalik ang lakas niya at hindi na muna siya magpapakita kay Inuyasha. Narinig ni Inuyasha ang waterfall dahil wala ng barrier kaya dali-dali siyang pumunta at nakita si Kagome. Tumingin-tingin si Inuyasha sa paligid at sinabi ni Kagome na umalis na si Kikyo. Tanong ni Inuyasha kung anong nangyari at biglang nagalit si Kagome kahit na nag-iingat na si Inuyasha sa mga kilos niya. Sinabi ni Inuyasha kay Kikyo na nakita niya si Saint Hijiri at ito ay pekeng Kikyo at alam niya na malapit nang mamatay si Kikyo. Tanong niya kay Kagome kung kamusta ito, sagot naman ni Kagome na natanggal niya ang miasma sa katawan nito kaya magiging okay si Kikyo. Sabi pa ni Kagome na hanapin ni Inuyasha si Kikyo at huwag siyang mag-aalala sa kanya ngunit sagot ni Inuyasha na hindi at si Kagome dapat ang huwag mag-alala dahil gusto niyang malaman kung buhay pa si Kikyo at sapat na kay Inuyasha ito. Makalipas ang ilang araw, nag-usap si Abi at ang mag-ina dahil naiinis na si Abi at nahihirapan siyang kumuha ng dugo ng tao simula nung dumating si Narako. Sabi ng nanay ni Abi sa kanya na napansin nito nung pinapahanap ni Narako sa mga demons niya si Saint Hijiri, may isang palasyo na hindi pinuntahan ng mga demons at sigurado ang ina na may tinatago si Narako doon kaya ito ang aatakihin nila. Samantala, ang reyna ng isang palasyo ay nagtataka pa rin kung anak ba niya talaga ang baby at sa bawat araw, nakakalimutan niya ang mga nangyari nung gabing iyon. Habang nakatingin sa labas, nakita ng reyna si Kohako at naaalala nito si Kohako nung gabing nanganak siya ngunit sabi ng nag-aalaga kay Kohako na imposibleng makikita ng isang reyna ang isang aliping si Kohako.
Nakinig naman ang Reyna sa sinabi ng matanda at pinaalis na sa mansion sina Kohako. Habang kumakain, naaalala ni Kohako ang sinabi sa kanya ni Narako na siya at si Kana ay mananatili sa palasyo at kailangan nitong protektahan ang baby. Samantala, nakita ni Kagura at Hakodoshi sina Abi kaya inutos ni Hakodoshi kay Kagura na sundan ito at walang kahit anong gagawin. Sumunod ang mga bubuyog ni Narako kina Abi kaya pinapatay ni Abi sa mga demon birds ang mga ito. Nakita rin ni Kagome at Sango si Abi at ang mga demon birds na papunta sa palasyo. Umatake na ang mga demon birds sa palasyo at nakapasok sa kwarto ni Kohako ang mga ito ngunit pinatay ni Kohako. Lumabas si Kohako at sinabi niya sa mga mababait na tao roon na huwag lalabas. Biglang kinontrol na naman ni Narako si Kohako at sinabi na puntahan ang baby para maprotektahan. Habang papunta sa baby, natalapid si Kohako buti na lamang prinotektahan siya ng mga gwardya. Pagkapunta ni Inuyasha sa palasyo, humiwalay si Sango sa kanila dahil na-sense ni Kagome si Kohako na naruroon. Gumamit ng wind scar si Inuyasha at nakita nila si Abi. Tanong ni Abi kay Inuyasha kung bakit niya prinoprotektahan ang palasyo at sinabing maaaring may tinatago sa palasyo si Narako. Napagtanto ni Inuyasha na pinagtataksilan ni Abi si Narako at sinabing umalis na si Abi dahil sila na ang bahala kay Narako. Ngunit ayaw ni Abi at dudurugin niya raw si Inuyasha. Nahiwa ni Abi si Inuyasha at mayroong lason ang trident nito. Nagsimula na ng sunog ang mga demon birds at muntikan na ang Reyna buti na lamang nakarating si Kohako. Inutos ni Kohako sa Reyna na lumabas na ng mansyon dahil paprotektahan niya ang mga ito sa mga demon birds. Pagkalabas, nakita ng mga gwardya ang Reyna at prinotektahan nila ang Reyna. Sa pagpapatuloy ng laban, namangha ang mga gwardya kay Kohako dahil katulad siya ng isang demon slayer kung lumaban. Naaalala ni Kohako ang ganitong pakiramdam na nakikipaglaban siya kasama ang kanyang mga kakampi. Biglang inutos ni Narako kay Kohako na kunin ang baby at patayin lahat ng mga gwardya pati na ang Reyna. Walang nagawa si Kohako kundi patayin ang mga gwardya at inisa-isa niya ang mga ito kahit na ayaw niya dahil mabait sa kanya ang mga tao sa palasyo. Umiiyak si Kohako kaya napansin ng Reyna na may kumokontrol dito. Biglang dumating si Sango at nakita ang mga taong bangkay na pinatay ni Kohako. Habang distracted, tumakbo ang Reyna papalayo ngunit nakasalubong niya si Kana at kinuha nito ang kaluluwa ng Reyna. Hindi masira ni Inuyasha ang barrier na pumoprotekta kay Abi at dahil naubos na lahat ng mga demon birds ang pagsupsap sa mga dugo ng tao, aalis na si Abi at nakumpirma niya na isa lamang pala itong ordinaryong human castle at akala niya ay may tinatago si Narako. Sabi ni Sango kay Kohako na ginawa niya na naman at hindi maintindihan ni Kohako kung anong pinagsasabi nito. Biglang naaalala ni Kohako ang pagpatay niya sa kapwa niya demon slayers. Masakit ang ulo ni Kohako dahil hindi niya makilala ang sarili niya at biglang dumating si Kagura para kuhanin si Kohako. Habang nalipad, naaalala niya na ang lahat ng ginawa niya at bigla siyang nagpahulog buti na lamang nakuha agad siya ni Kagura. Nangako si Kohako sa sarili niya na papatayin niya si Narako kahit na mamatay siya sa proseso. Nakarating na sina Inuyasha kay Sango at nakita ang ginawa ni Kohako. Sa pag-alis, nakita nila ang mga mababait na tao na kasama ni Kohako at hinahanap ng mga ito si Kohako. Na-curious si Sango dahil kilala nila si Kohako at sinabi nila na niligtas sila ni Kohako. Dito napagtanto ni Sango na hindi talaga ni Kohako na magagawang pumatay ng mga tao at umiyak. Kinabukasan, sinabi ni Sango na ang hawak ng Reyna ng palasyo ay ang incarnation baby ni Narako kaya napagtanto nila kung bakit naruroon si Kohako ngunit hindi nila alam kung bakit. Samantala, si Kagura ay napagtanto na espesyal kay Narako ang baby na prinotektahan sa palasyo at nang tanungin nito si Kohako kung bakit, sagot ni Kohako na walang sinabi sa kanya si Narako. Napaisip si Kagura na nung nahati ang baby, lumaki si Hakodoshi at wala itong puso. Iniisip niya na baka ang baby na nasa palasyo ay ang puso ni Hakodoshi at maaaring kay Narako din. Samantala, ang nanay ni Abi ay ayos na dahil sapat na ang dugong tao na nakuha ni Abi para matanggal ang lason sa katawan nito. Sabi ng nanay ni Abi na huwag siyang magpapabaya dahil nung umatake sila sa palasyo at pinagtaksilan nila si Narako, nawala na ang barrier sa kanilang pugad. Dahil dito, habang natutulog sina Inuyasha, nagising si Inuyasha dahil naaamoy niya na ang mga demon birds.
Biglang dumating ang dalawang batang Shikigami ni Kikyo at sinabi kay Inuyasha na naghihintay si Kikyo sa kanya.